Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-19 sa buwang ito ng Abril taong 2024. Naku, weekend na ha. At ako po inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin syempre mamaya, walang iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Kami po ay maaaring niyong masubaybayan ng live sa iba't ibang panig ng bansa sa pamamagitan po ng regional station ng DWIZ at maging sa iba't ibang panig po ng mundo sa pamamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ 882. At syempre kami po ay simulcast din live via Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong makisama o mag-participate sa ating talakayan ngayong umagang ito sa pamamagitan po ng pagpapadala ng mensahe sa aming Facebook page o kaya po sa aming hotline 8470-1750 hanggang 54 o kaya po sa aming text line 0999-376-6768. Naku, yung araw-araw po nating binabantayan na mainit na panahon ba hindi na nung dalawang nakaraang araw, 15 lugar yung nakapagtala ng dangerous level na heat index. Kahapon po ay 12 lugar at kabilang po dyan ang batay po ito sa datos ng Pag-asa, kabilang po dyan ang Dagupan City, Bacnotan, La Union, Iba, Zambales, Clark Airport, Pampanga, Sangli Point sa Cavite, Ambulong, Tanawan, Batangas, Puerto Princesa City, Palawan, Aborlan, Palawan, Pili, Camarines Sur, Rojas City, Capiz, Iloilo City, Iloilo at Dumangas, Iloilo. Ang Metro Manila naman po ay nakapagtala ng mula 37 hanggang 39 degrees Celsius na heat index. Mainit pa rin po. Yung dangerous heat level na heat index, yan po ay 42 degrees Celsius pataas. At pagkaganyang nandiyan yung level ng heat index, posible po yung heat cramps, heat exhaustion o kaya po yung heat stroke. Kaya paulit-ulit po ang ating payo, no? Stay hydrated at kung maaari po, huwag tagalan yung pananatili po sa labas para po hindi malantad, no, dito sa mga panganib na dulot ng mataas na heat index, no? At habang tayo ay dumaranas dito sa Pilipinas ng matinding init, doon naman po sa United Arab Emirates, no? Laman po ito ng mga international news matindi yung dinanas doon na pagbaha, ang lakas ng bagyo Yung amount of rainfall na ibinuhos nung malakas na ulan nitong mga nakaraang araw dyan sa UAE, yan daw ay katumbas ng 2 taon na amount of rainfall, no? At kaugnay po niyan, 3 Pilipino ang namatay sa malawakan nga pong pagbaha dyan sa UAE. Ayon po kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, namatay po yung 2 OFW matapos na masuffocate nga po sa loob ng kanilang sasakyan sa gitna ng pagbaha. Mamaya po karagdagan detalye, ano? At ngayong umaga, ayan, ang ating pong tututukan ay ang epekto pa rin po sa bansa ng matinding tag-init. Meron po tayong makakasama mula po sa Task Force El Nino at yung Dagupan City. 2 linggo na yata ito, no? Straight na nasa listahan po ng mataas o ng dangerous level na heat index. Samantala sa punto pong ito, puntahan po muna natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng
ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Biyernes, ika-19 sa buwang ito ng Abril. Produksyon ng itlog, apektado na rin ng mainit na panahon. Presyo ng baboy at bigas tumaas. DWIZ Balita. Presyo ng ilang bilihin gaya ng mantika at bigas tumaas sa unang 5 araw ng kasalukuyang buwan. DWIZ Balita. Paghuli sa mga e-trike na dumaraan sa mga pangunahing kalsada sinuspinde ng 1 buwan. DWIZ Balita. Panibagong oil price hike nagbabadya sa susunod na linggo. DWIZ Balita. At kontrata ng Comelec at Miro Systems ipinapatigil sa Korte Suprema. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, apektado na rin ang produksyon ng itlog sa bansa dahil sa tagtuyot. Ayon kay Egg Board President Francis Uyehura ng Philippine Egg Board Association, humihina ang produksyon ng itlog dahil sa humihina sa pagkain ng mga manok na nagre-resulta sa mas kakaunti at mas maliit na itlog. Babala rin ni Uyehara, tumataas ang mortality rate ng mga manok dahil sa matinding init, partikular na sa hilagang bahagi ng bansa. Sinabi pa ng Egg Board official na bumaba ang consumption ng itlog dahil sa kawalan ng mga events at pagdami ng bilang ng kanseladong klase dahil sa matinding init. Sa ngayon, mabibili ang medium-size egg sa 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos and 40 centavos kada piraso. DWIZ Balita. Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno, partikular ang MMDA at lahat ng lokal na pamahalaan na bigyan ng palugit ang mga e-bikes, e-trikes at iba pang mga apektadong sasakyan na dumadaan sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang magbigay ng sapat na panahon para sa mas malawak na impormasyon hinggil sa ban na ipinapatupad ng pamahalaan. Aniya, batay sa rekomendasyon na kanyang natanggap, mananatiling bawal ang mga natukoy na sasakyan sa ilalim ng MMDA Regulation Number 24-022 Series of 2024 sa mga piling pangunahing lansangan. Paliwanag pa ng Pangulo, ang sakop ng grace period ay ang hindi pag-i-issue ng ticket, pagpapataw ng multa at pag-impound ng mga e-trike at e-bike. Paalala pa ni PBBM na kung paparahin ang mga e-vehicle, ituro ang tamang kalsada na maaari nilang gamitin at ilahad ang bagong patakaran na ipinapatupad para paigtingin ang kaligtasan at kaayusan sa mga lansangan. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, epekto pa rin po ng mainit na panahon, tumaas ang presyo ng ilang bilihin gaya ng mantika at bigas sa unang 5 araw ng kasalukuyang buwan. Batay po sa report ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 156 pesos and 78 centavos ang average retail price ng kada litro ng cooking oil mula 154 pesos and 75 centavos at 154 pesos 0.96 sa presyo nito noong Marso. Bahagyaring tumaas ang presyo ng kada kilo ng regular milled rice sa 51 pesos and 39 centavos. Mula po yan sa 51 pesos and 21 centavos at 51 pesos and 14 centavos. Noong nakaraang buwan, nagtaas po ng ilang sentimo, no? At least more than 10 cents no, yung presyo ng bigas. Sumirit din ang presyo po ng kada kilo ng Hawaiian ginger na pumalo sa 130, higit 130 pesos po yan, kumpara po sa dating 119 pesos at 121 pesos nito. Samantala, bumaba naman ang presyo ng kada kilo ng kamatis kung saan ang average price nito ay nasa higit 71 pesos na lamang. Mula po yan sa dating higit 80 pesos at 88 pesos. Bukod sa kamatis, bumaba rin ang presyo ng kada kilo ng galunggong na nasa mahigit 204 pesos, habang nasa higit 157 pesos naman ang average retail price ng kada kilo ng mango carabao. DWIZ Balita. Ang latest naman po sa Filipino Mirror, tumaas ang presyo ng baboy na hanggang
420 pesos kada kilo sa gitna ng patuloy na bantala mga epekto ng African swine fever sa hog industry ng bansa. Sa monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 295 pesos hanggang 370 pesos kada kilo ang presyo ng pork casing, habang nasa 340 pesos naman hanggang 420 pesos kada kilo ang presyo ng liempo. Ayon kay Samahang Industriya ng Agrikultura Chairman Rosendo So, tumaas ang farm gate price ng baboy sa 205 pesos mula 199 pesos noong nakaraang linggo. Subalit sa kabila po nito, hindi anya dapat umabot sa 420 pesos ang retail price. Sinabi pa ni Sinag Chairman So na ang kasim ay dapat ibenta sa hanggang 320 pesos kada kilo, habang ang liempo naman ay hindi dapat lumagpas sa 360 pesos kada kilo. DWIZ Ang dami palang kinakaharap na problema at krisis ng ating food sector. Samantala sa iba pong mga balita, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na 3 overseas Filipino workers ang nasawi sa matinding pagbaha sa United Arab Emirates. Ayon sa ahensya, 2 Pinay ang nasuffocate sa loob ng sasakyan sa kasagsagan ng baha, habang isang OFW na lalaki ay nasawi dahil sa aksidente sa daan. Nagpaabot naman ng pagkikiramay si Migrant Workers Officer in Charge, Undersecretary Hans Leo Kakdak, sa pamilya ng mga nasawing OFW, kasabay ng pagtiyak ng tulong at suporta sa mga ito. Matatandaang nakaranas ng matinding pag-ulan ang UAE at Oman nitong mga nakalipas na araw na ikinamatay ng 19 katao. DWIZ Balita. Umabot daw po yan sa 254 millimeters yung ulan, yung ibinuhos ng nasabing kalamidad, at yan yung pinakamataas na amount of rainfall na naranasan po ng UAE magmula po noong 1949 bago po mabuo yung UAE noong 1971. Epekto na po yan ng climate change. Namumurong magkaroon ng panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay po sa taya ng mga kumpanya na langis, tataas ng 60 centavos hanggang piso ang kada litro ng gasolina, habang bababa naman ng 30 centavos hanggang 70 centavos ang kada litro ng diesel at 25 centavos hanggang 65 centavos ang posibleng rollback sa kada litro ng kerosene. Resulta ito ng 3 araw na trading sa regional market. Yan pong posibleng dagdag bawas sa mga produktong petrolyo at maaari pa itong magbago sa magiging pag-asara ng trading nitong Biyernes. Samantala, patuloy din na tinututukan ng mga kumpanya ng langis ang foreign exchange rate matapos na bumaba sa 57 pesos ang halaga ng piso kontra United States dollar. Nabatid na nakakaapekto sa paggalaw ng presyo ng langis ang halaga ng krudo sa pandaigdigang merkado. DWIZ Balita. Kasi po dolyar yung ating ginagamit pagka bumibili yung mga oil company dun sa international market. Kaya pagka bumaba ang halaga ng piso kontra dolyar, pwede po yung magkaroon ng epekto sa presyo ng langis. Samantala, naghain naman po si dating Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice ng petition for certiorari at temporary restraining order sa Korte Suprema laban sa kontrata ng Commission on Elections sa Miro Systems. Giit ni dating Congressman Erice, nalabag ng COMELEC at Miro ang procurement law at automated elections law at kanyang kinuwestiyon ang paggamit ng Miro ng prototype sa halalan. Dagdag pa ng dating mambabatas, ilalagay sa panganib ng kontrata ng poll body sa Miro ang 2025 elections. Sabay giit na ito'y maanumalya at sobrang mahal. Balak din ni dating Congressman Erice na maghain ng impeachment complaint sa Kongreso laban sa mga opisyal ng COMELEC kaugnay sa naturang issue. Matatandaang nilagdaan ng COMELEC at Miro Systems ang 18 bilyong pisong halaga ng 2025 Automated Election System Service Contract noong Marso 11. DWIZ Balita. Tanggap muna po tayo ng balita sa labas ng himpilan. Ang pagkasagawa po ng balikatan exercises ng Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa binigyang katwiran. Ang report mula po kay Patrol No. 19, Celi Ortega Bueno. Karapatan ng Pilipinas bilang malayang bansa ang makipag-alyansa at magsagawa ng military exercises kasama ang mga kaibigang bansa.
Ni Senator Francis Tolentino makarang igit na walang karapatang magalit ang ibang bansa sa pagsasagawa ng Pilipinas ng balikatan exercises o joint military exercise kasama ng Estados Unidos, Japan at iba pang kaalyadong bansa. Bahagyaan niya ito ng pagpapatupad ng mga tratado o kasunduan para sa seguridad ng Pilipinas kaya hindi kailangang matretend o makaramdam ng pangamba ang ibang bansa. Tinukoy ang Mutual Defense Treaty na pangunahing tratado ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Sinabi ni Tolentino na batay dito noong taong 1980s at 90s, meron ng balikatan exercises ang Pilipinas at US. Pwede rin anya magsagawa ng sariling military exercise ang ibang bansa sa loob ng kanilang teritoryo. Sa isang banda, para kay Tolentino, hindi malaking issue ang pagpipintura ng puti sa mga barko ng Chinese militia sa West Philippine Sea na manoy para magmukha yun na China Coast Guard. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Magbabalik po ang programang Usapang Tol, ang oras sa buong Pilipinas. Ang oras sa buong Pilipinas ganap na pong 6:20 ng umaga. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at kasama na natin, syempre walang iba, Senator Tol. Good morning, Senator! Morning. Morning, Cecil. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Ito na naman kasi Moving diretso kasi na naman na. tayo ng paliparan kasi papunta po akong Cebu. Tapos mamaya Iloilo. So, hindi ko na nasimulan yung programa dahil dyan. Kaya, pasensya na uli. Pero next week, full-time na tayo. Yes, Ang dami yes, talagang, Sentol. Oo, Sentol. So, ngayon, Naku, ang daming issue natin ngayon, lalong-lalo na yung sa Supreme Court decision ng Smartmatic. Paganda rin siguro sa susunod na programa, makuha natin yung COMELEC kung ano yung kanilang posisyon patungkol dito. Yes, Sentol. At ito nga, yung pupuntahan mong lugar, for sure mainit yan, Sentol. Yung area na yan ng Visayas. At nasa... Sobra. Nasa Sobra linya init ng... sa Cebu. Para alamin natin, Sentol, yung epekto ng mainit na panahon, nasa ating linya ng komunikasyon, si El Nino Task Force Spokesperson, Assistant Secretary Joey Villarama ng Presidential Communications Office. Good morning po, Ase. Kasama po natin si Senator Tol. Good morning, Senator Tol. Good morning, Ma'am Cecil, at sa inyo mga taga-subaybay. Good morning, Asek. Good morning, Asek. Morning, Senator. Ano ang temperature sa kinalalagyan mo ngayon, Asek? Actually, ngayon Alam po, mo ba? nasa Quezon City po ako. Ayoko pong tingnan yung temperature, pero mainit na po kahit 6:30 pa lang po ng umaga. Yan na nga Kaya ito, buong Pilipinas ito. Ano ang latest update mula sa task force ninyo? Opo, Senator, kahapon po naglabas po ng datos ang Office of Civil Defense at sa kanilang latest update po, umabot na po sa 58 municipalities and cities ang nagdeklara ng state of calamity. Meron pong tatlong probinsya. Opo, buong probinsya po dyan kasama yung Occidental Mindoro na nauna nang nagdeklara ng state of calamity. Tapos kasama po ngayon ng Antique at saka Sultan Kudarat. So, kapag i-breakdown po natin sa cities and municipalities, nasa 58 po yan, kalat po yan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Siguro, Asek, ma-cluster nyo, alin dito yung ating mga rice granaries, alin yung mga pinagkukunan ng mga gulay, na para na sa ganon, madaling, I'm sure, ginagawa rin ng Department of Agriculture yan, para makita naman natin kung saan yung magiging pagkukulang natin sa pagkain sa hinaharap. Tama po yan, Senator. Yan po ang ginagawa po talaga ng Department of Agriculture para po malaman po natin kung paano matutulungan yung mga magsasaka, lalo na po in terms of how to sustain our food security or food supply. Binibreakdown po nila ngayon. Unfortunately po, tumaas po kasi talaga yung pinsala or yung losses po sa agrikultura. Pumalo na po siya sa 3.94 Tanong na lang ako, Asek, bago billion. ako pupunta ng Cebu. Meron pang plano na magkaroon ng national declaration ng state of calamity?
Alinsunod po sa sinabi ng Pangulo, Senator, hindi po kailangan kasi po case-to-case basis po, iba-iba po yung pangangailangan po ng ating mga probinsya. So yun po ang tinutugunan po, depende po sa pangangailangan. So hindi pa kailangan po yung buong Pilipinas. Oo, saka siguro, baka yung task force nyo, convertible yan. Pagdating ng July, yan naman ay magiging task force na ninya. Tama po yan, Senator, kasi base po dun sa EO na nag-create po o nag-reactivate po, same po, mitigation po for La Nina ay tututukan din po ng task force. Ayun. Cecil, ikaw, baka may katanungan ka bago ako magpaalam ng dahan-dahan at Yes, i-ask, Senator. huwag mo nang pakawalan yan at maraming mga matutugunan na katanungan mo. Yes, Sentol. Asek, mukhang sanga-sanga na po itong epekto ng El Nino at tagtuyot, ano? Kasi kita mo At ramdam na po pati po sa food supplies, yun pong Dito itlog, no? Meron pong statement, no, yung Philippine Egg Board na naapektuhan na rin po yung produksyon ng itlog at mukhang nag-translate po ito, hindi lang po itlog, no, iba pang mga bilihin, mukhang nag-translate na po ito sa presyo. No? Ano po ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para ma-mitigate po yung epekto sa supply ng pagkain at sa presyo ng mga bilihin nitong El Nino? Opo, doon po sa presyo po ng pagkain po, sa simula pa lamang po ay tinututukan na ng DA at DTI po na wala pong magsamantala sa presyo po ng ating mga pagkain. Although I understand dahil nga po nawawalan po tayo ng supply dahil po sa pagkasira po ng mga pananim, ng agricultural products, gaya ng gulay, tapos ito nga po, epekto po ng El Nino o ng init sa mga manok na naglilay po ng itlog, tinitingnan po kung paano po talaga hindi tumaas ang presyo. So pag-uusapan po yan, sa ngayon po dapat po hindi po talaga malaki muna ang pagtaas ng presyo. Kaunti lang po kung obviously we understand na po ang ating poultry raisers at ang ating mga retailers po, meron po silang losses. Pero pag-uusapan po yan, pinag-uusapan po ng DA, DTI within the task force kung paano po maiibsan yan para hindi po maipasa sa consumer at this time. Okay po. So we expect po na magno-normalize po ito soon, ano? Yes, go ahead po, Opo. Asek. Yan po, doon po tama po, magno-normalize, yun po ang kailangan pong gawin. Pero po doon talaga sa mga nag-declare ng a state of calamity, alam na po natin na may price freeze pag na-deklara po yun. May So price freeze. dapat po talaga walang magsamantala doon, lalo na doon po sa mga bayan po. Asek, Apo. ito bang Philippine Crop Insurance Corporation ay miyembro ng task force? Under po siya ng DA, hindi po siya under ng DA, katulong po siya ng Department of Agriculture sa pag-distribute po ng tulong po sa ating mga napinsanang magsasaka. So katuwang po namin sila. Kasi ang nabalitaan ko lang na nagbigay ng mabilis na tulong sa ating mga planters ay yung sa sugar industry. Pero itong Philippine Crop Insurance ay parang hindi pa masyado nababalitaan. Tama ba yun, Asek? Kasama po namin sila, Senator, sa Occidental Mindoro noong early March. Nag-distribute sa po sila ng Bulalakaw, tulong. siguro. Opo, ang nakakatagal po kasi talaga ay yung validation po ng yung mga nagre-report po na may damage sila. Opo. Mapabilis yung processing kasi alam mo, mga magsasaka to, hindi naman to sanay magpanotaryo, hindi to sanay mag-produce ng mga typewritten documents. So siguro yun ang matulungan natin mapabilis sa Philippine Crop Insurance Corporation. Wala na akong karagdagan tanong, Asek, maraming salamat. Ako lilipat muna rito sa Cebu. At maraming salamat sa binigay mong panahon sa amin ni Cecil. Cecil, siguro ikaw na yung Yes, magtutuloy. Sentol. Ingat po kayo sa inyong biyahe, Sentol. Have a safe life po, Senator. Ayan. Asek, last na tanong na lang. Pati po yung ating energy security, nagkakaroon na rin po ng challenges dahil po sa epekto ng El Nino, 70% po ng ating mga hydroelectric power plant ay running on low capacity. Yung contingency measures lang po ng pamahalaan that we will not have rotational brownout and ma-ensure po all throughout hanggang matapos po ang panahon ng tagtuyot that we will have enough supply of electricity.
Opo, yung nangyari pong interruption this week, Ma'am Cecil po, yun po yung actually hindi inaasahan yung nangyari po sa pagbilaw. Pero po nag-issue nga po may projection po ang Department of Energy. Actually, sa May pa po inaasahan, latter part of April at saka May po sana yung inaasahan na magkaka-yellow at red alert. Pero unforeseen po itong pagbilaw. So, kaya po talaga, ang paghihikayat po talaga, hindi lamang po sa individual households, kundi po sa mga malalaking kumpanya po. Pati, actually, dapat pangunahan po ng government offices na magtipid po. Kasi po, dapat po meron po tayong excess o may gap tayo ng energy supply or yung surplus po until the end of May. Pero dahil nga po dun sa unforeseen po na mga sa power plant, particularly yung sa Quezon po, nagkaroon po tayo ng aberya. Pero in terms of contingency measures po, meron pong, gaya na sinabi ng DOE, meron pong backup po na mga generator at patuloy pong hinihikayat po na yung malalaking kumpanya na may generator na mag-enroll po sa interruptible load program po para po to offset po. Kung meron po silang generator, to run on the generator muna at kumalas po dun sa grid, kung nasaan man kayong lugar sa bansa, kunyari Luzon grid po, para yun po ang gumamit, para po maibsan po yung load. Kasi nga po, dahil sa init, we understand na mainit po talaga, kaya po tumataas ang konsumo sa kuryente. Ayun, okay po. Kumbaga, tulong-tulong po tayo dito, ano? Para ma-manage ng maayos yung energy resources na meron ho tayo. Marami pong salamat, Asek Villarama. Maraming salamat po, Ma'am Cecil, at kaya Senator Tolentino at sa pagkakataon. Magandang umaga po sa inyo. Yes po. Yan po si Assistant Secretary Joey Villarama ng Task Force El Nino. Samantala, diretsuhin na natin, no, na nakakaranas ng matinding init ng panahon. 2 linggo na yata ito, mahigit pa, na dangerous level of heat index ang naitatala. Ang Dagupan City po. At kaugnay po niyan, makakasama po natin via Zoom si Mayor Belen Fernandez ng Dagupan City. Maganda umaga po, Mayor. Hi, good morning po, Mayor. Oh, nakontindi. Ang araw-araw na nasa listahan po yan ng Pag-asa na nakakapagtala ng dangerous level na heat index. Ngayong araw po, 43 degrees Celsius. I think nitong mga nagdaang araw, mabot yata yun ng 47 degrees Celsius Yang naranasang mainit na panahon sa Dagupan City. Yun, malaman natin kung ano yung ginagawang hakbang ng pamahalaan para maprotektahan yung kanilang mga residente mula dito sa epekto ng matinding init. Sana wala namang mga insidente ng heat stroke, At ngayong tag-init din, magandang pasyalan din itong Pangasinan. At nandyan na ba si Mayor? Good morning po. Mayor Fernandez. Sige, balikan natin siya maya-maya. Paano mag-commercial muna tayo? Sige, balikan natin. Mag-commercial break ba muna tayo? Okay. Sige. Yung binabanggit po kanina ni Asek Villarama, 58 municipalities na pala and cities yung naideklara na isailalim sa state of calamity, Dahil po sa epekto nitong ng El Nino phenomenon. At based po dun sa huling pagtala ng NDRRMC as of April 17, umabot na po sa halos 30,000, 30,000 na bilang ng mga magsasaka at mangingisda yung apektado, Actually, dapat times 5 mo pa to kasi you have to factor in yung kanilang pamilya, na kasama sa mga naapektuhan nitong matinding tagtuyot. Higit 26,000 mga ektarya naman na mga pananim ang napinsala. At nasa 58 nga po ng mga munisipalidad at lungsod ang nailagay sa state of calamity. Hindi pa nakikita yung pangailangan na magdeklara ng national state of calamity dahil iba-iba raw po yung pangailangan ng kada lugar. At kaugnay po na mainit na panahon na araw-araw nakakaranas po ng dangerous level of heat index. Balikan na po natin Mayor Belen Fernandez. Good morning po, Mayor. Good morning po. Yes. Ako, apakainit po dyan sa Dagupan City. Araw-araw ho, dangerous level ang heat index. Ano po ang ginagawang hakbang ng LGU? Actually,
More than a month ago, we already started create the El Nino Commission. So, napag-usapan na po lahat na imbitaho namin ang water district, ang electric company, farmers, and my schools po, superintendent, ay nakapag-meeting na po kami, pati ang aming CDRMC po. So, as of now, totoo po yun, sobrang mainit po. And in fact, last time may nangyari ng ganon na alam niyo, ang Dagupan City parating pinakamataas. We talk of heat index. Yes. Pero ito yung naramdaman namin na sobrang init po talaga. Nako. Kaya ang ginagawa po natin ay, of course, parati namin chine-check yung water supply ng aming water district. And then, ang... Sapat pa naman po, Mayor, ang water supply sa Dagupan City. Wala naman hong problema. Chine-check naman ho namin sa supplier po dito. So far, ay wala hong problema. If we talk of the bangus industry naman, kasi sa river, alam natin, baka din mag-dry up ang river. Pero hindi naman kasi ang Dagupan City is the mouth of the river po. So, ibig sabihin, yung tubig from upland cascaded up to Dagupan City because ang Pugaro po, ay ng Pugaro of Dagupan, is the mouth of the river. And when we talk of our students, we leave it up to the Department of Education and DepEd of Dagupan to declare yung classes kung suspended or not. Ayun But nga anyway, po. when it's suspended, meron naman whole modular learning pa. Ayun. So, nagsususpindi din po ang Dagupan City, Opo. DepEd ng klase. Kasi intindi ho ng init eh. Opo. Apo. Yung epekto naman po sa mga magsasaka. No? Meron po ba Well, kayong yung mga- monitoring, Mayor Belen? Opo, actually, kausap ko yung mga magsasaka. Recently, meron hong inapprove ng irrigation, na bigyan ng additional irrigation po ang syudad ng Dagupan. That was 1 month ago na po, support ng national government. Pero as of now, so far, hindi pa naman planting season ng mga farmers kasi pagdating pa ho mga June, yung planting po ng rice. Okay. So, hindi ho kami ganun ho apektado. Kung meron man yung mga, we call it mga balatong po, pero hindi naman siya masyadong in need of water. Nabanggit niyo ho kanina yung bangus, Mayor. Pagka na-interview po namin noon ang BIFAR, pagka ganito po palang mainit ang panahon, yung mga palaisdaan, yan yung mga naaapektuhan pag mainit yung panahon kasi kulang ng oxygen, so mukhang nahihirapan yung mga isda, no ho? Diyan po sa Opo. Dagupan, bangus ho ang inyong ang isa sa mga pangunahing produkto. Meron na po bang naitalang pinsala sa industriya po ng bangus? So far, wala pa naman ho. Kaya lang, hindi natin maiwasan may ilan-ilan na tawag namin, tumatangok, yung parang may mga namamatay, maybe out of oxygen. Pero hindi ho masyado. And then yung mga fisherman po namin, sanay na po sila. When they know that it's time for harvest, or even a few days for harvest, natatansya na po nila when kailangan na nilang mag-harvest. But remember, Dagupan City is the mouth of the river. So sabi ko nga, yung tubig po, dire-diretso yung flow sa amin. Ayun. Wag lang kung magkaroon ng pollution na maapektado po ang aming river. So far naman, okay naman siya. Ayun, maigi naman po. At dahil po dyan, tuloy po yung Bangus Festival, Mayor, dyan sa Dagupan. Bigyan nyo nga po kami ng detalye, Mayor, kaugnay po ng Bangus Festival. Kailan po ito magaganap? Well, actually, we started that with the Abot-Abot. That was during the Easter Sunday. And we didn't expect na ganun kadaming attendees na Wow. dumating. This was about 5 times more. But now, ang susunod po namin na event ay Bangus Rodeo, Ayun. wherein we have the heaviest, the longest, the prettiest bangus Wow. na pipiliin po sa April 20. And of course, yung mga fastest classifier, fastest eater, and deboner. And of course, we have our bangusin, wherein may prepare ng mga recipe para masubukan ng Dagupeños and all of the people who love bangus, para hindi sila magsawa. Meron mga new Asian recipe na i-present.
And then we have the Barkada Run. Invited po si Senator Tolentino sana, April 26. Batik para kalinisan na Dagupan. Alam nyo, we are now on the closure of our dam site. And every day, yan na lang ginagawa ng introduce the segregation na kailangan gawin. Actually, it already take off. And kailangan ho talagang awareness and continuing support sa ating mga barangays. Then we came out to create awareness. That's why we make it a environmental run, yung Barkada Fun Run, which will happen on April 26 at 5 o'clock in the morning, 10 kilometer, 5 and 3. Bitado ko sana si Senator Tolentino because this would involve about 10,000 people to run. Wow. And then we have the Ginon-Ginon ng Balay. Ito yung, actually I was the one who started it when I was the vice mayor then. This depict the life of the fishing industry. So from the time that they put in the fingerlings, they grow up the bangus, and then to the harvest time, and how they segregate the bangus in the different sizes, and how they, I would say, sell it, and then how they would also add more value to the bangus. Ano yun, maraming mga marinated bangus, with different kind of flavor, and then we also have the smoked bangus. So all of these will be presented during the Ginon-Ginon Festival. Wow, ang dami palang naka-line up na mga activity dyan sa Dagupan, Mayor. So yung mga turista, Mayor, for sure, dagsan na rin ho dyan, ano? I mean, we expect na mag-a-attract po ng mga turista, itong mga aktibidad po ninyo. Siguro, for final, Mayor, buti pa, imbitahan nyo po yung ating mga kababayan, na puntahan po ang Dagupan para po personal na masaksihan yung mga naka-line up nyo pong mga aktibidad? Actually, mayroon pa kami sa main event. Yun yung tawag natin na Bangusan Street Party. It is one of the biggest street party all over the Philippines. In fact, I remember when I was the mayor a few years back, kasi comeback po ito ngayon When a few years back, Dagupan City was declared by the Department of Tourism na yung Bangusan Street Party is one of the biggest because we have more than 500,000 people coming to attend, enjoy, grill our bangus, and of course, enjoy the entertainment. For that date, actually last year po andito si Sen Okay. Si Senator Tolentino, kasama siya sa lighting. I hope he will come again this year. So this year, we are going to light again more than 1,000 grills. And then we are going to grill about 50,000 pieces of bangus. Sabay-sabay po yan. Nakakagutom naman ho yan, Mayor. Our entertainment naman. We have our concert. Our guests are J. Case, Juan Carlos, Ben and Ben, Flo G, Sponge Sola, Pastel Sky, and the GMA artists. Okay. And of course, we have also from Coke, Beanie, they're joining the concert. And then Nick Makino is also joining the concert. All right. And it's not only that. The following day is, again, a holiday. So we call it Pistay Day. Nako. Opo, Pistay Mayor, Day. para... So it's the Fiesta of the Sea. Sige, Mayor, meron po bang Facebook page ang Dagupan para dyan na lang po makita, ng ating mga Meron kababayan? po. Ayan, sige, bibisita. Meron po. I-anunsyo namin yan. I'm inviting everyone to come. Yes po, Mayor. Remember, April 30 po, the Bangusan Street Party. Okay. Hintay ko po kayo, pati si Senator Tolentino, pati kayo po. Let us know so we could reserve a grill for you. Okay po, salamat po. Marami pong salamat, Mayor Belen Fernandez ng Dagupan City. Maraming salamat po. Okay po. Magbabalik ang programang Usapang Tol, ang oras sa buong Pilipinas, ganap ng 6:51 ng umaga. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa
Palengke Reports. Puntahan na natin si Alexa Avila, naroon po sa Altura Marketplace sa Santa Mesa, Maynila. Good morning, Alexa! Sige. Kamusta Magandang mga umaga, bilhin Miss dyan? Ceci, lalo na sa mga Yes. tagapakinig natin sa Usapang Tol dito sa DWIC. Dito tayo ngayon sa Altura Market para mag-update sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Mas mura dito kumpara sa ibang mga palengke na nabisita natin dahil ang gulay sa sibuyas nasa 70, bawang 120, kamati 50 pesos lamang dito, yung carrots nasa 80 pesos. Ang sayote nasa 50 lang din, talong 100, ang palaya 140, repolyo 60 pesos. Sa karne naman, ang pork chop nasa 240 pesos per kilo, liempo 280 at kasim nasa 230 pesos. Ang manok dito napakamura din, nasa 150 pesos lamang per Mura kilo. nga. Sa isda naman, ang galunggong ay nasa 250, bangus 230 at tilapia nasa 160 pesos. Miss Cecil? Yes, Alexa, sino ang maswerteng tumanggap ngayong araw ng Senator Tol Token? Kasama ko po si Kuya Aki Roque. Ayan, magandang umaga po, Kuyang Aki. Gandang umaga rin po. Ayan, maraming salamat po sa pagsubaybay at pagsuporta sa programang Usapang Tol. Ano po inyong tinitinda, Kuyang Aki? Fresh pong manok. Tapos meron kaming mantika. Aha, yun. Kamusta naman ho ang benta? Okay naman po. Ayan, kasi weekend, no? Dadami pa ang benta lalo niyan. Dahil weekend, maraming mamamalengke po. Bukas hanggang linggo. Ayan. Ito. Okay. Marami pong salamat, Kuya Aki. At isusuot niyo po yung sombrero ni Galing Sentol. po. Okay po. Thank you very much po. Alexa? Maraming salamat po, Miss Cecil. Ayan, yan po si Alexa Avila. Nag-report po ng live mula po sa Altura Public Market sa Santa Mesa, Maynila. Samantala, sa punto pong ito, bago tayo tuluyang magpaalam, bigyan daan po muna natin ang mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. Food for thought. Sometimes, you have to stop worrying and doubting. Have faith that things will work out well. Maybe not how you planned it, but the way it's meant to be. Always in God's good, perfect time. Think good, think God, thank God. TGIF, have a great weekend. God bless you. At subayin niyo po ang isang oras na programang Balitaan at Talakayan. Sa ngalan po ni Senator Francis Tol Tolentino, ako po inyong lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Banyes. Senador Francis